Okay guys, magbigay lang po ako ng paalala. Medyo mainit na yung lugar namin ngayon guys. So isa sa mga dahilan kung bakit nai-stress, nagkakasakit, natutunawan yung mga ating inahin, abortion. So isa sa pinakadahilan ay yung temperatura. So yung ventilasyon natin dapat neutral lang. Dapat tandaan po natin guys, yung mga inahin natin napaka-sensitive sa temperatura. Yan yung kadalasang dahilan kung bakit nai-stress. So magbibigay ako ngayon na mga dapat yung mga dahilan kung bakit nai-stress yung ating inahin, nagkakasakit. So una guys, sa pagpapakain natin. So dapat ang pinapakain po talaga natin ay balance at sapat yung nutrients na nakukuha nila. Yan. Isa yan sa dahilan, yung pag hindi sapat yung pinapakain, sobra-sobra yung pagpapakain. So meron akong feeding guide dyan na tamang sukat sa pagpapakain para pag sobra kasi pag bagong iay, isa sa dahilan din na matutunawan. So ito guys, yan, nakakontrol pa itong pagkain to, under monitoring. Ito, ano pa yan? Maliliit pa. So yan, sa pagpakain. So dapat, quality feeds. Okay lang naman yung kung ano pinapakain natin. Pero make sure lang na balance yung nutrients na kukuha. Hindi katulad nito guys. Kaya tayo nag-Pigrolac. Yan, ito yung pinapakain natin. Pigrolac po tayo dahil, nagagawa ko na rin yan guys kung ano yung pinapakain dati, yung darak ng palay. Kung nakikita niyo yung mga previous video ko, nagpapakain tayo ng, alam mo yung pino na bigas, yung giniling na tapos isasaing pa, tapos haluan ng darak, tapos kunting feeds lang. So hindi talaga maganda yung experience ko noon. Nakakatipid, kala ko lang nakakatipid ako, pero nagiging sakitin po yung mga alaga ko. Totoo po yan. Pansinin nyo kung ano yung pinapakain nyo, nagiging sakitin yung mga inahin. Okay lang sa mga fattening. Walang problema yan sa fattening kahit ano pinapakain mo. Pero sa inahin po kasi, lalo na sa mga buntis, napaka-sensitive po yung sitwasyon po nila. So kailangan na balance lahat. Kasi kung hindi, maraming problema po talaga. As in, maraming problema. So yung mga itinuro ko sa inyo, totoo po yan guys, experience ko mismo yan. Kaya binabahagi ko lang sa inyo for awareness lang. So okay yan, yung pangmerienda, yung okay naman yung Madrid de Agua, kangkong. So mga masustansya yan, darak, may sustansya din yan. Ang atin kasi, balance yung nutrients. So Pigrolac, balance ang nutrition. So hindi mo na kailangan na kung ano pa yung iniisip mo, kung ano ibibigay na food supplement para lang magiging marami kong mag-anak, healthy kong mag-anak. So pure feeds po kasi, dati kasi guys, hindi po talaga ako pure feeds. Nagkahalo lang ako ng feeds, konti lang. Tapos kung ano na hinahalo. So habang tumatagal, napapansin ko po talaga. Kahit napapansin ko, hindi po talaga magandang resulta. Nang una, konti lang anak. Pag nanganak, hindi pantay-pantay yung mga biik. Tapos ang mga sakitin po talaga. Kahit ang inahin, biik, sakitin, madali lang magkakasakit. So hindi katulad kapag pure feeds tayo. So pag nag-pure feeds ka, ibig sabihin, lumalawak yung kaalaman mo yung lumalawak yung kaalaman mo na ikakabuti sa mga alaga mo. So monitor, sensitive sa temperatura, sa init, kaya paliguan kapag naiinitan, always monitor po talaga. So yun lang guys, mga paalala lang kasi nga hindi nyo napapansin, paulit-ulit yung mga comment, mga tanong ninyo dyan sa comment section na gamot, bakit nawalan bigla ng gana kumain, nagtatai, ano pa ba yung mga common, napipilayan, kunti lang yung anak, tapos pag nanganak, ang hirap manganak, matagal kong mag-anak, tapos manganak, andun, nawala ng biglang gana kumain, tapos yung mga didi ng inahin, naninigas. So lahat po yan guys, itinuro ko po sa inyo yan para for idea sa aking mga kapwa backyard hog raisers. So halos sa lahat guys, wala na akong sikreto dito, ibinahagi ko po sa inyo lahat. Para sa inyo naman yan, wala namang ibang gagawin kundi panoorin, tapos tandaan, ilista. Kasi ulit-ulit lang naman yung cycle na yan eh. So habang tumatagal, nagiging kabisado nyo na yan. Ako, hindi ko, dati sinusulat ko, ngayon kapag may problema, so alam ko na kaagad yung gagawin. So yun po, improve lang natin, focus, hands-on po talaga pag ganito guys. Hindi biro yung ano dito, hindi biro yung sitwasyon natin dito. Kung gusto natin, kasi malaki puhunan eh. Dahil sa biik, mamumuhunan ka, palakihin, bintahin, nasa 10 to 12,000. O isang piraso lang yan. Diba, di biro ang puhunan. Tapos isa pa, kautang-utang tayo kapag nagkakaproblema. So iniiwasan natin yun. So yun po, maraming salamat, happy farming in God.